Hindi umano maaring sampahan ng kasong treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil wala naman umano sa ilalim ng kaguluhan o armed conflict ang Pilipinas. Pero ang naging paglilinaw ng dating maestradong si Carpio agad na sinagot ni Senador Rodante Marcoleta. Report mula kay si Carpio agad na sinagot ni Senador Rodante Marcoleta. Report mula kay Vin Pascua. Hindi aplikable na kasuhan siya ng treason. Ito ang paglalahad ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kasunod ng mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni Carpio na batay sa Article 114 ng Revised Penal Code nakasaad na maaring sampahan ng kasong ito kung ang bansa ay nasa ilalim ng kaguluhan o armed conflict at bawat law student ay alam na hindi maaring gumawa ng treason sa panahon ng kapayapaan. Una nito, sa programang Saganang Mamamayan, tinukoy ni Senador Rodante Marcoleta ang desisyong ginawa ni Carpio sa kasong Magalona versus Ermita noong 2011. Ipinaliwanag ni Senador Marcoleta na sa ilalim ng desisyon na sa 242,030 square nautical miles sa territorial sea ng Pilipinas ang umano'y nawala habang 32,106 na lamang ang natira. Ito anya ay maaring maging basehan para kasuhan si Carpio ng treason dahil sa argumentong limitahan ng sakop ng Pilipinas sa territorial sea dahil sa paniniwalang maraming makukuha ang bansa sa exclusive economic zone nito. Pero dagdag pa ni Marcoleta, hindi kailangang kasuhan ng treason si Carpio dahil idinedeklara na niya itong guilty. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Sa binabalak na friendly debate sa pagitan nila ni Associate Justice Carpio na alok ng Philippine Bar Association, nais niyang ilatag ang proposisyon na maresolba ang ukol sa international recognition ng WPS na enforcement sa arbitral award laban sa China. Pati na rin ang Kalayaan Island Group ay nasa labas ng exclusive economic zone at chart submission at notification nito ay obligation ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Gayunman, dapat anya na maging malinaw at maitakda ng maayos ang patutunguhan nito. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. So wala naman silang ipinahayag, di ba? Wala po. Ako sana din kung mamarapatin nila dahil nga gusto kong maging makabuluhan. Ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila kasi Sa mga topic o mga proposisyon. gagawa ko ng proposition na alam ko na kapag tinanggap nila ito ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Vin Pascua para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat!